Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung ano ang pinaka at dapat nyong gawin kapag na-fall out of love or nawawala na yung love or yung feeling ng partner mo sa'yo, yung asawa mo or yung boyfriend mo. Ano ang pinaka the best na approach mo? Ano ang pinaka dapat mong gawin? I-guide po kita sa video na ito. Gusto mong malaman? Okay, simulan na natin. Case by case po kung ano yung maaari nyong i-apply or anong solution or anong approach ang pwede nyong gawin. So, kung ang situation is that nawawala yung kanyang feeling, kanyang pagmamahal dahil sumama na siya sa iba or meron na siyang iba or kumabilang bahay na siya, then wala pong pinaka-the best na approach ang gagawin nyo dyan, kaibigan, kundi ang mag-let go. Kayo po kung gusto nyong kasuhan, you have all the rights, legal rights, especially sa mga legal na mag-asawa. You have all the rights to do it. But if I were you, pamigay mo na lang. If I were you, manahimik ka na lang. Kahit masakit. Why? Kasi kahit naman na kasuhan mo siya, may kulong siya. And then, after that, babalik ba yung kanyang pagmamahal sa'yo? Hindi. So, wala din lang actually kwenta yan. Yung pinakain mo lang dyan is that yung hate mo, yung pain sa puso mo, but hindi mo maibabalik ang pagmamahal niya sa'yo. But, once again, you have all the right kung gusto mong kasuhan. Do it. Pero kung kumabilang bahay na siya, at talagang meron na siyang sinasabi niyang mas mahal niya kaysa sa'yo, wala ka na ibang magagawa dyan kahit masakit, kundi ang mag-let go, kundi ang mag-release ng pagmamahal mo, ng pain, mag-release ng tao. Kasi iyon ang pinaka-dapat, the best mong gawin. Kasi kung palagi mo pa rin silang hinahawakan sa iyong kamay, then wala ka pong magandang patutunguhan dyan. Wala pong magandang mangyayari sa buhay mo, kapatid. So please, mag-let go ka kapag ganyan yung situation. And then mag-move on, okay? Pero kung ang case is that nawawalan lang yung feeling or yung mga bagay-bagay ba like finances, problema sa family, ibang issue, trust me, pwede pong i-work out yan. Basta po ang condition, walang cheating at walang abusive. Iba pong case yun. Yung pinakadapat na gawin nyo doon kapag ganun yung case, lumayo kayo or mag-let go kayo. Okay? So, number one na pinakadapat mong gawin kung yung case mo or yung situation mo is that talagang magulo lang. Hindi na masaya yung relationship nyo, hindi ka tinatrato ng, dapat. Then, ang number one na pinakagawin nyo is that evaluate your situation. Kung ano ang tunay na nangyayari sa situation nyo, especially sa kanya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Kasi sometimes ang lalaki, minsan tinatago namin yan. Pero, kahit na tinatago namin, hindi yan maiwasan na lalabas, hindi yan maiwasan na mag-manifest kung ano yung tinatago namin. Therefore, naapektuhan yung relationship natin or relationship ninyo dahil sa may nangyayari sa kanya inside. Maybe problemado na siya sa kanyang trabaho, maybe hindi na niya kaya mag-provide, maybe may sakit siya, or maybe kung ano man ang rotsa niya. That is why very important na alamin mo kung ano yung nangyayari sa kanya before po tayo na gumawa ng anumang mga foolishness na decision, bago mo siya iwan, bago mo siya awayin agad. Know the very exact situation why, kung bakit nangyayari ang lahat na yun. Okay? So, after mo na malaman kung ano ang tunay na nangyayari, i-apply mo itong number 2. Ito yung pinangako nyo sa isa't isa nung kasal pa kayo, na sa hirap at ginhawa, magkasama kayo. Sa sakit or sa kalusugan, magkasama kayo. Sa kaligayahan at kalungkutan, magkasama kayo. Lalahanin nyo lang yan, na yun yung pinangako nyo sa isa't isa. Kasi lagi nyo tatandaan, mga kapatid, normal lang po sa isang relationship ang darating yung mga pagsubok sa buhay, which is actually good. Those are the blessings in disguise, mga kapatid. Yung mga problema, struggle, kasi the more struggle, the more promotion. The more na mas nakikilala nyo yung isa't isa, the more na mas nag-grow yung relationship nyo sa bawat isa or yung love nyo sa bawat isa. Because, trust me, sometimes, ang tao, ang akala natin is that kapag ang definition ng love is feelings, trust me, no. Kasi
Makaka-relate yung mga matagal na nagsasama dito or mga may asawa na matagal na. Ang feeling po, sa una lang po yan, nawawala yun po yan. Most of the time, after ng 2 to 3 years, sometimes, mas mababa pa doon, 1 taon lang nawawala na yung feeling. But most of the time, nagtatagal lang yan ng 2 to 3 years, nawawala na yung feelings. Hindi ka na excited na makita yung partner mo. Although, hindi mo naman siya kayang ipagpalit. Although, mahal mo pa rin naman. Although, kaya mo pa rin ibigay. Pero wala na yung feeling na parang yung dati, no? Yung dati na palagi kang excited, okay? Except lang kapag nagka-LDR kayo or, nagkaroon ng distansya. Of course, babalik yung feeling. But, trust me, hindi po feelings ang love. Love is a choice. Ito po ay yung pipiliin mo na mag-stay, pipiliin mo na piliin yung asawa mo despite nang nalaman mo yung weaknesses niya, nalaman mo yung kahinaan niya, nalaman mo kung sino siya. And then, tutulungan mo siya doon, i-guide mo siya doon, i-lift mo siya doon, sasamahan mo siya doon, maiko-correct mo siya doon, hanggang sa mag-grow, hanggang sa ma-overcome niya, hanggang sa makayanan niya. And dyan nyo ma-realize na mahal nyo palang isa't isa kasi nagtutulungan kayo. Kapatid, ang relasyon, hindi po madali yan, pero kakayanin nyo yan kapag pinanghawakan nyo yung pangako nyo na sa hirap ay ginhawa, ay sasamahan nyo siya. Okay? Number 3 na pinaka at dapat nyong gawin is that learn to change yourself first. Ito po ang problema na nakikita ko mostly sa tao at sa mga magkarelasyon. Kasi gusto mo na magbago yung partner mo, pero hindi ka interesado na baguhin kung ano man ang mali at hindi dapat na ginagawa mo. Yan ang problema po. That is why I saw a lot of relationship na napakatagal nga na mag-asawa, napakatagal na pag-partner. Pero ni kalahating taon sa katagal nila, hindi nila na-enjoy. Why? Kasi walang pagbabago na nangyari. Kung ano yung pinang-aawayan nila noong 2000, noong 1990s, hanggang ngayon, yun pa rin. Why? There is no change. Walang nagbago sa approach, sa mentality, sa ugali. That is why hindi nyo na-enjoy yung relationship nyo. Listen and listen carefully. Kung gusto nyo ng mas better na relationship, then learn na magbago or baguhin muna ang sarili bago ka mag-pray or bago ka umasa or bago mo gusto na makita na magbago yung partner mo. Because if you try na baguhin siya pero hindi ka nagbabago, kapatid, hindi yan interested. Why? Kasi kahit magbago siya, kung ganyan ka ng ganyan, matitrigger din lang yung dating ugali niya or yung gusto mong mabago sa kanya para babalik siya doon because walang change sa'yo. So, change begin with you. Listen carefully. Kung ikaw yung maingay, kung ikaw yung tarat-tat yung bunganga, kapatid, at ayaw niya yun, then magbago ka. Kung hindi mo kaya, because I know na hindi mo talaga kayang baguhin ang buhay mo, then you need Jesus. The Holy Spirit can able to help you. Napaka-bless natin na nabubuhay ngayong New Testament. Why? Because merong pinaka-the best na gift ng Panginoon natin sa atin, which is His Spirit. Wherein that Spirit ay siya yung binigay niya na nasa puso natin, kung saan He continuously transform us, He continuously change us para sa maging mas better na version natin. Pero sadly, hindi alam ng karamihan and hindi sila interested na magbago. Kaya, hindi ka pipilitin ng Espiritu ng Diyos na baguhin. Pero right now that you are aware and I pray that you desire na maging interest ka na magbago, then say this to the Lord. Lord, help me, transform me, change my heart for better. Then trust the Lord, you will see may something sa'yo. Even right now, may something na nangyari na sa'yo. Some of you ay may naramdaman na touch, may naramdaman na init, may naramdaman na tubig, may naramdaman na hangin, may nakitang light. Kung kayo yon, please comment down below. Because that's the sign that Jesus touched you. Okay? So, number 3 na pinaka dapat mong gawin is that to be patient and wait. Okay? Magtiis ka muna
at maghintay ka. Hindi po biglaan na mabago ang situation. Yung ugali nga natin, hindi naman biglaan na nakuha na lang natin. Kundi unti-unti yan na nakukuha natin dahil sa naririnig natin, dahil sa nangyayari, dahil sa influensya. So, hindi mo or what makes you think na kapag nagbago yung situation nyo is that instant? No. Instant ang touch ng Panginoon sa buhay nyo, pero yung transformation is continuously. Hinay-hinay lang, but surely. That's why be patient. Huwag magmadali. Huwag magpapalamon ng emotion. Huwag magpapalamon ng galit. Huwag magpapalamon sa anumang nangyari, sa anumang nakikita mo sa Kanya. Know and know na magbabago siya. And be patient. And of course, huwag lang maging patient, huwag lang maghintay. Be prayerful. Pray and pray. And ito, ang pinakalas na dapat niyong gawin is that to trust the Lord. You need to trust Him. Sabi sa Bible, in all your ways, if you acknowledge God, He shall direct your path. It means, kaya niyang baguhin ang lahat ng situation. Even your partner, even yung takbo ng buhay nyo, even yung buhay mo, kaya niyang baguhin lahat niyan. But all He's waiting is for you to trust Him. It means when you trust Him, you have the faith in Him. And trust me, as the Bible says, it is very impossible to please God without faith. It means, kapag nagkaroon ka ng faith sa Kanya, mapiplease siya. Then, you will just ding. Makikita mo yung miracle na gagawin niya sa buhay mo. Okay? So, I believe this is the best na advice na na-share ko, na ibigay ko sa inyo. I know, hindi masyadong interested ang tao, ang karamihan sa video na ito. Why? Kasi gusto nila ng instant. Gusto nila ng, new age, witchcraft. Gusto nila ng kung anong ilalagay para magbago. Trust me, avoid those things. Mas lalo ka lang na kinukulo ng mga bagay na yun, mga kapatid. So, huwag kayong papasok sa mga ganun, okay? This is the best na advice. At wala nang ibang, I believe, na mas the best na advice, kundi itong na-share ko sa video na ito. At ito ang i-advise ko na gagawin nyo. So, if you are blessed, and you know in your heart na maging effective, then share this video, hit that likes, and then comment down below. And you will see. Trust the process. He will make it right. Shalom.